An-niyatu tudha'afu ajral 'amilil mukhlis. Ang intensyon, mga kapatid, ay minumultiply ang gantimpala ng taong mukhlis, taos-puso niya ginagawa ang kaning trabaho. So kung gaano po kalalim ang pagkataos-puso natin kay Allah ay ganyan karami, minumultiply ang ginagawa natin. Kaya ang gantimpala ng isang mabuti ay 10 hanggang sa 700 hanggang sa sobra pa sa 700. So depende po yan sa ating mga intensyon. Depende po kung gaano ka-ikhlas, gaano kataos-puso kay Allah ang ginagawa natin. Wan-niyatu tahillu mahallal amal 'inda al-udhr, at ang niya, intensyon, ay nauupuan niya ang upuan ng trabaho pag ikaw ay may dahilan. Ibig sabihin ay dahil sa intensyon natin, mga kapatid, ay kahit na hindi natin nagawa ang isang bagay na iniintensyon natin o binabalak natin, ay itinuturing ng Allah na nagawa natin yan at gagantimpalaan niya tayo pag tayo ay mayroong order. Ibig sabihin ng order ay mayroon tayong valid reason na hindi natin nagawa. Tulad halimbawa, pag ikaw ay nag-intensyon na mag-fasting ka sa Monday o di kaya Thursday. Pagkatapos ay yung babae ay nagkaroon ng order, nirigla. Kaya kahit na hindi ka nakapag-fasting, ay igagantimpala ng Allah sa'yo ang gantimpala na ng taong nag-fasting. O di kaya sinisigurado mo sa sarili mo, intensyon mo na sinisigurado mong mag-hajj ka. Tapos hindi ka nakapag-hajj dahil nagkasakit ka. O di kaya nawala ang pera na gagamitin mo. So dahil sa kabutihan ng intensyon na ito, na trabaho ng puso mo, na talagang taos-puso kang nag-intensyon, ay ibibigay ng Allah sa'yo ang gantimpala ng hajj. MashaAllah. So ganito po, mga kapatid, kaganda ang Islam, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pinapalaki niya sa atin ang pinto upang tayo ay kumita ng marami. Sa pamamagitan lang ng intensyon natin ay bibigyan na tayo ng gantimpala. Di ba napakabait siya sa atin? Gusto niya na kumita tayo ng marami upang magantimpalaan niya tayo, upang mai-enjoy natin ang kanyang paraiso. MashaAllah. Sinabi ng propeta, makaninaw ang kapayapaan, "Idha maridal abd aw safara, kutiba lahu mithla ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Muttafaqun alayhi. Pag nagkasakit ang tao o di kaya naglakbay, ay isusulat para sa kanya ang tulad ng pang-araw-araw na ginagawa niya pag siya ay walang sakit o di kaya pag siya ay nasa tahanan niya, hindi siya traveler. So kung ang pang-araw-araw na trabaho mo ay nagdadasal ka ng mga sunna na dasal, o di kaya nagfa-fasting ka sa mga sunna na fasting, tapos noong nagkasakit ka, hindi mo na kaya mag-fasting, hindi mo na kaya gumawa ng mga mabubuti tulad ng ginagawa mo noong wala kang sakit, at saka pag naglalakbay tayo ay hindi natin pwedeng gawin ang mga sunna na ibadah dahil nga tayo ay nagtatravel. So ang igagantimpala ng Allah sa atin kahit na hindi natin ginagawa ang pang-araw-araw na ginagawa natin. Yung normal na nakasanayan natin na ginagawa natin pag wala tayong sakit o di kaya hindi tayo traveler, ay once na nagkaroon tayo ng sakit o di kaya nag-travel tayo, ay patuloy pa rin na pinapasulat ng Allah sa mga anghel ang gantimpala ng pang-araw-araw na trabaho natin. MashaAllah. So ang mga may valid na reason ay naaabot nila ang gantimpala ng pagsunod, na-avail nila ang kompletong gantimpala ng mga pagsamba pag sila ay may valid reason. Ganun din po ang mga totoo ang kanilang mga intensyon na sinisigurado nilang gagawin nila ang isang bagay, subalit nagkaroon sila ng abala. So kung totoo ang intensyon natin, totoo ang mga puso natin, ay ipagkakaloob ng Allah sa
atin ang mga gantimpala ng mga binabalak natin na trabaho tapos hindi natin nagawa dahil sa valid reason natin. Tulad halimbawa yung mga mahihina na hindi nila kaya mag-jihad. Subalit kung sila ay nag-iintensyon na kung malakas lang sila ay mag-jihad sila, ay pagkakalob ng Allah sa kanila ang gantimpalang ng jihad. Ganon din po ang may sakit na hindi niya kaya magpunta ng masjid. Hindi niya kaya magdasal ng jamaa sa masjid kasi may sakit, ay alam ng Allah na kung siya ay walang sakit ay talagang pupunta ng masjid. Ang tinutukoy dito ay ang mga lalaki, ay ipagkakaloob sa kanya ang gantimpala ng nagdasal ng jamaa. Ganon din po ang mahirap na hindi niya kayang magsadaka dahil wala siyang pera. Naiinggit siya sa mga mayayaman na nagsasadaka. Iniisip niya na kung mayaman lang ako ay magsasadaka ako ng ganito. So alam po ng Allah na kung totoo ang intensyon natin ay makukuha mo ang gantimpala ng nagsasadaka, makukuha mo ang gantimpala ng nagpapatayo ng mga masjid o ganito ganyan. So pag totoo ang intensyon natin ay ibibigay ng Allah sa atin ang gantimpala ng binabalak natin gusto sana natin gawin kung tayo ay mukhlis, taos puso sa atin. Sinabi ng sugo ng Allah sumakanya ang kapayapaan, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah? Qala wa hum bil Madinah habasahum al-udhr. Muttafaqun alayhi. Sa katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga tao sa Madinah. Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabawi. May mga tao sa Madinah na wala kayong dinadaanan na daan. Wala kayong dinadaanan na daan. Ibig sabihin, bawat lakad ninyo at bawat tawid niyo sa mga bundok at sa mga daan ay kasama ninyo sila. Bawat lakad niyo ay lumalakad din sila. Kasi bawat lakad niyo ay may gantimpala. So ganun din po sila. Bawat tawid niyo sa mga daan ay tumatawid din sila. Sabi ng mga sahaba, sugo ng Allah, sila po ay sa Madina. Sabi niya, hum bil Madinah. Nasa Madina sila. Habasahumul udhr. Naabala sila ng valid reason. Hindi lang sila nakasama dahil sa valid reason sila. Yan po, sinabi po yan ni Propeta Muhammad, peace be upon him, noong nag-jihad sila. Nag-jihad sila sa Tabuk na napakalayo. May mga tao na mga pobre, mga mahihina na luha lang ang kanilang nai-contribute. Dahil gustong-gusto nilang sumama upang mag-jihad. Gustong-gusto nilang sumuporta sa pamagitan ng kayamanan dahil nanawagan ang propeta na tumulong kayo kahit anong kaya niyo. Itinulong ng mga mayayaman ang lahat ng kanilang kayamanan tulad ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na lahat ng hawak niyang kayamanan ay inubos niya kasi nangailangan ang jihad, nangailangan ang Islam ng tulong. So itong mga mahihirap ay luha lang ang kanilang na-contribute dahil wala silang kayamanan. Wala silang lakas. Kaya nasa kaloob-looban nila na kung mayroon din silang kayamanan ay isusuporta nila sa jihad. Isusuporta nila sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi nila nagawa dahil wala. So alam po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ipinagkaloob sa kanila ang anumang gantimpala ng mga taong sumama sa jihad at anumang gantimpala ng mga taong sumuporta sa jihad. So tingnan ninyo mga kapatid, ang lakas ng pagka-ikhlas, ang lakas at bisa ng pagka-ikhlas, subhanallah. Ang pagka-ikhlas din mga kapatid sa Islam, ang pinakamalaking dahilan na tutugunin ng Allah ang ating mga panalangin.
Sinabi ng Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pag tinanong ka ng aking mga alipin tungkol sa akin, fa inni qarib ay tunay na ako ay napakalapit. Ujibu da'watad da'i, tutugunin ko ang panawagan ng nananawagan. Idha da'an, pag ako ay tinawag. Tutugunin ko ang panawagan o panalangin ng tao pag siya ay nanalangin. Falyastajibu li, kaya obligado silang tumugon sa akin. Paano po natin tutugunin ang Allah? Gawin po natin ang kanyang utos at iwasan po natin ang kanyang ipinagbawal. Wal yu'minu bi, at obligado sa kanila na paniwalaan ako. Nabanggit natin kanina na ang paniniwala ay hindi lang kay Allah kundi kay sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga banal na aklat, sa kanyang mga sugat sa kabilang buhay at sa qadr. La'allahum yarshudun, upang sila ay mapatnubayan. So, ang kondisyon na tutugunin ng Allah ang ating panawagan ay tugunin din natin ang kanyang panawagan. Tinawag niya tayo sa Quran, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. O sangkatauhan, sambahin niyo ang inyong Rabb. Lalo na ang mga mananampalataya, mga kapatid, tayo na mananampalataya, kasi hindi tayo dito nakikinig kung hindi tayo mananampalataya. Kaya lagi na tayo tinatawag ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga mananampalataya ay matakot kayo kay Allah. So ang daming panawagan ng Allah sa Quran na inobligado niyang tugunin natin. Upang sa ganoon ay tugunin din niya ang panawagan natin na lagi rin na tayo nagsasabi na, Ya Allah, iligtas mo po ako. Ya Allah, dagdagan mo po ako. Ang dami nating itinatawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipinag-utos niya sa atin na tugunin din natin ang kanyang kautusan upang tayo ay mapatnubayan. So, ang pagka-ikhlas ay napakalaking paraan upang tugunin sa atin ang ating panawagan kay Allah, upang tugunin niya ang ating hinihiling na kahit ano paman. Ang pagka-ikhlas, mga kapatid sa Islam, ang pinakamalaking dahilan upang makaligtas ang tao laban sa kapahamakan at sa kamatayan. Sinabi ng Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Pag sila ay nagsakay sa mga sasakyang pangdagat, tinutukoy dito ay ang mga musyrik, ay taos-puso sila na nanalangin kay Allah. So, taos-puso sila na nanalangin kay Allah, kaya tinutugon ng Allah ang kanilang panalangin kahit sila ay hindi mga Muslim. Falamma najjahum ilal barr idha hum yushrikun. At noong niligtas sila ng Allah sa kalupaan, hindi sila nalunod, ay tatambal naman sila, gumagawa naman sila ng shirk. So, bakit sila liniligtas? Kasi pag papahamak na sila sa ibabaw ng dagat, ay taos-puso sila nanalangin kay Allah. Hindi na nila tinatawag ang kanilang mga rebolto. Si Allah lamang ang kanilang tinatawag, kaya tutugunin din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagka-ikhlas, mga kapatid, ay makikita natin sa bunga ng 3 lalaki na naipit sila, natakpan sila sa kuweba. Ito ay naikwento ng sugo ng Allah makanina ang kapayapaan sa Sahih Bukhari, na noong unang panahon, mga kapatid, ay may 3 lalaki na sila ay naglalakbay at inabot sila ng ulan. So, umiwas sila, nagtago sila sa ulan, pumasok sila sa isang kuweba. Noong nandoon sila sa loob ng kuweba, ay bigla lang nahulog ang napakalaking bato na naisara sa pasukan ng kuwebang yan. Kaya nawalaan na sila ng pag-asa na makaalis o makaligtas. So, di ba napakalupit ang panahon yan, mga kapatid.
Kasi ikaw halimbawa kung ikaw ay nasa elevator 'no, 'pag ikaw ay nasa elevator at nasira ang elevator na napakahaba 'di ba, imagine kung paano ka magluluksa, gaano ka matatakot. So, ngayon ay natiyak ng tatlong ito na walang makakatulong sa kanila kundi ang Allah. Kaya nag-usap-usap sila at sinabi nilang, hanapin natin ang pinakamabuting gawa na ginawa natin na taos puso kay Allah. So, nagamit na nila doon ang ikhlas mga kapatid. Ang isang lalaki ay sinabi niya, nanalangin siya. Sabi niya, "O Allah, alam mo po na may magulang ako na tumanda na silang dalawa at sila ang pinaka-priority ko sa aking buhay. Hindi ko pinapakain ang aking asawa at ang aking mga anak hanggang hindi ko sila mapakain." Isang araw sabi niya, "O Allah, ay na-late ako sa kanila. Pagdating ko sa bahay ay tulog na silang dalawa at hinawakan ko ang gatas upang ipainom ko sa kanila. Hindi na ako umalis sa tabi nilang dalawa hanggang hindi sila nagising. Hindi ko naman sila ginising dahil ayaw kong maputol ang kanilang tulog. O Allah, kung alam mo po na ito ay ginawa ko ng taos puso para sa iyo, ay iligtas mo po kami dito." So pagkatapos niya mga kapatid magdasal, manalangin, na binanggit niya ang nagawa niyang mabuti na ikhlas, ay naiurong o gumalaw ang bato na walang gumalaw. Anong gumalaw doon? Ang panalangin niya. Hindi gumalaw ang bato at saka nakakita sila ng liwanag pero hindi naman sila makalabas. Ang pangalawang lalaki ay sinabi naman niya, "O Allah, noong ako ay binata na masyado ako natutokso sa pagkalalaki, ay ang pinsan ko na dalaga ay gustong-gusto ko siyang pakasalan. Subalit inayawan niya ako. Pero isang araw na nangailangan siya ng pera at lumapit siya sa akin, binigyan ko siya sa kondisyon na gagawin ko siya ng masama kasi nga sabik na sabik ako sa kanya. Wala siyang magawa kundi ibigay niya sa akin ang aking kagustuhan kasi kailangan niya masyado ang pera. So noong gagawin ko na sa kanya ang ginagawa ng lalaki, ay sinabi niya sa akin na matakot ka kay Allah at huwag mong sirain ang aking dangal. So natakot po ako sa iyo at umatras ako na kung tutuusin ay masyado ako napapaloob sa gitna ng tukso sa mga lalaki, subalit hindi ko ginawa para lang sa iyo, takot sa iyo. So o Allah, kung alam mo po na ginawa ko ito ng taos puso sa iyo ay iligtas mo po kami dito. So alam niyo ang nangyari? Ang nangyari ay move naman ang bato na ang nag-urong dito ay ang panalangin ng lalaking ito, subhanallah. So pangatlong lalaki ay sinabi niya, "O Allah, may isa akong empleyado na umalis sa akin at hindi na bumalik. Subalit may naiwan siyang sahod. Naiwan niya sa akin ang sahod niya na hindi niya nakuha. Ang tagal niya bumalik. Sa panahon na wala siya, ay ang ginawa ko sa kanyang sahod ay ginawa ko siyang puhunan na ginawa kong negosyo hanggang sa lumaki na lumaki ang kanyang sahod. Ang daming kamelyo, ang daming baka, ang daming kambing. Pagdating niya sa akin, ay sinabi ko sa kanya na ito lahat ay bunga ng sahod mo. Ginawa kong negosyo at kumita siya. So, lahat-lahat ito sa'yo." So, ang ginawa ng lalaki ay kinuha niyang lahat. Kukunin ko lahat, sabi niya. So, hindi ako nasaktan dahil taos puso ko ito ginawa. O Allah, kung alam mo po na ito ay ginawa ako ng taos puso sa iyo, wala akong iniisip maliban sa gantimpala mo sa akin, ay iligtas mo po kami sa kuwebang ito. So alam niyo mga kapatid, ang bisa ng mga panalangin nila dahil nga sila ay ginawa nila ang mga nabanggit ng taos puso kay Allah, kaya ang nangyari sa bato ay naiurong ng malaki. So tamang-tama na nagkasya sila sa
pinto at nakaligtas sila. Kaya ang pagka-ikhlas mga kapatid ay talagang may darating sa buhay natin na kailangan natin ang tulong. So ano ang pinakamabisang solusyon? Manalangin tayo at gamitin natin ang nagawa nating mabuti na taos puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na maging taos puso tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.